Ang Pilipinas daw po ngayon ay nasa ilalim na ng martial law. Pag-usapan natin. Okay guys, ito pag-usapan po natin ngayon mga sangkay itong sinasabi na ang Pilipinas daw po ay nasa ilalim na daw po ng martial law. Pambihira mga sangkay. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay nadagdagan na naman ng 100,000 mga solid sangkay. 1.6 million subscribers na po tayo. So kung ikaw hindi pa nakakapag-subscribe, i-check mo po ngayon sa ibaba ng video na to. Makikita nyo po dyan yung subscribe. I-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Eto na, pag-usapan po natin ngayon patungkol po dito sa ang Pilipinas daw po ay nasa martial law na. Ito po yung pasabog ni Leviste. Ay nako. Okay, panoorin po muna natin ito saka po tayo mag-react. Gaano nga ba katotoo itong sinasabi ni Leviste? Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan, dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso, habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Dahil dito, ang ibang mga batas ay inaaprubahan ng walang debate at may mga bilyon-bilyon pisong mga budget na hindi kinakwestiyon. Kasama dito ang mga pambayad para sa ibang mga media at social media personalities at mga troll farms na nagpapalaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng administrasyon. Ganito din sa panahon ng martial law ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ngunit maraming mga miyembro ng oposisyon, civil society at pribadong sektor ay lumaban sa diktatura. Kahit maraming ikinulong, umalis ng bansa at ginipit ang negosyo, hindi sila sumuko. Ako po ay naniniwala na ang mga nagsasalita ngayon ay magtatagumpay rin laban sa korupsyon katulad ng mga nauna sa atin at ang mga nananatiling tahimik ay maaalala bilang mga kasabwat sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Umaasa rin po ako na ang mga nagsasalita tungkol sa korupsyon sa gobyerno ay protektahan ng taong bayan at gagamitin nila itong pagkakataon upang ibahagi ang katotohanan para sa kinabukasan ng ating bayan. Ang Pilipinas Okay. So ngayon, nainiwala ba kayo na ang Pilipinas ay nasa martial law na? Ayon po kay Leviste. Isa-isahin po natin yung kanyang sinasabi. ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Mhm. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Hindi daw deklarado, pero nararamdaman. So sa madaling sabi, ito po ay pakiramdam lang niya. Pakiramdam lang ni Leviste na nasa martial law na. Para sa kanya, opinion niya na yan. Lahat naman po tayo pwede magsalita. Pero isa po sa patunay na wala tayo sa martial law. No? Kahit sabihin po natin na hindi naman nagdeklara si BBM, ito po patunay na wala tayo sa martial law. Ayan, nakakapagsalita siya. 'Di ba? Ayan, nagsasalita po siya against the government. Yan pa lang mga sanggay, masasabi na po natin, sinungaling si Leviste. Papaano magkakaroon ng martial law kung ikaw mismo ay nakakapagsalita ka ngayon? Diba? Kapag may martial law, bawal yung mga kagaya ni Leviste na masyadong makuda. Diba? Kung sino-sino nga lang ang nagsasalita ngayon, mga DDS, kahit sino mga DDS, makikita po natin sa social media, nakakapagsalita. Kapag ang Pilipinas ay under ng martial law, hindi po ito makakapagsalita. Naalala niyo mga sangkay nung panahon ni Ferdinand E. Marcos nung nagdeklara ng martial law? Nung yung ang mga media di umano ay nakipagsabuatan sa mga, alam niyo na yon, yung mga nasa bundok na may mga dalang, may mga bitbit na mga bakal. Ano nangyari? Nagdeklara ng martial law. Pinasara ang mga media na ito. 'Di ba? Lahat ng kritiko pinatahimik. Kasi nga po, yung mga kritiko noon kumakampi sa
may mga debakal na nasa bundok. Yun ang nangyari. Ngayon, mga sangkay, malaya sila nakakapagsalita eh. Si Leviste, kita nyo. Ang daldal. 'Di ba? Nasa martial law ba yan? Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan, dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. That's very wrong. Ang mga kritiko daw po ng administrasyon ang unang kinakasuhan. Sino nga ba yung unang nakulong na politiko sa pagtugis sa BBM sa rampant corruption? Bong Revilla. Si Bong Revilla ay kakampi ni BBM. Kadikit, kaalyansa. Hindi kritiko si Bong Revilla kay PBBM. Ginagawan lamang ng kwento nito mga DDS kasi nababaliktad na si Revilla. Which is wrong. Si Revilla ay kakampi. Nagulat na nga daw po si PBBM. Bakit kasali siya eh? Aso nga lang, nandyan na. At kasama po siya sa iniimbestigahan din. Wala na magagawang presidente doon. Yun pa lang yung patunay na sinungaling si Leviste na sasabihin niya na yung mga kritiko daw po yung unang tinatamaan nitong ginagawa ni PBBM, yung pinapakulong. Hindi. Unang nakulong ngayon, si Revilla, kakampi ni PBBM. Ang nangyari, hindi tinulungan ni BBM. Bakit? Kasama siya sa iniimbestigahan. Yan ang patunay ng isang political will na hindi porket kakampi magbubulag-bulagan ang presidente. Tama ba, Leviste? Dahil dito, ang ibang mga batas ay inaaprubahan ng walang debate at may mga bilyon-bilyon pisong mga budget na hindi kinakwestiyon. Kasama dito ang mga pambayad para sa ibang mga media at social media personalities. Yan, mga na lang yan, mga sinasabi niya is mga chismis. 'Di ba? Chismis. Kung totoo yan, di patunayan niya. Ilatag nila yung ebidensya. Alam niyo, kapag mayroong ganyan, mga sangkay, actually, huwag na tayo maglokohan dito. Kabilaan, parehas naman yan eh. Yung kabila, mayroon din ganyan. Yung kabila, mayroon din ganyan. Maglolokohan pa ba tayo dito? At mga troll farms na nagpapalaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng administrasyon. Speaking of fake news, ang numero unong fake news na gumagawa nasa side ng mga DDS. 'Di ba? Si BBM. Unang fake news nila, gumagamit ang pinagbabawal na pulburon. May video pa, nagawang AI na mababa lamang pong quality noon. 'Di ba? Pambihira. Ganito din sa panahon ng martial law Ay wow, buhay na ata siya noon. ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ngunit maraming mga miyembro ng oposisyon, civil society at pribadong sektor ay lumaban sa diktatura. Kahit maraming ikinulong, umalis ng bansa at ginipit ang negosyo, hindi sila sumuko. Sabadiya, oy. Patuloy kang, patunay na wala tayo sa martial law, yung bibig niya, nakaganon pa din, nakabuka. Kung martial law na ngayon, nasa loob ka na ng kulungan, boy. Nasa loob ka na ng kulungan. Baka nga after na mong magsalita ngayon, nandun ka na, binibit-bit ka na ng mga pulis. Ingay mo, dun ka sa loob. Pero ako, gusto ko nga mag-martial law para matahimik na to. Kasi si BBM ngayon, alam niyo yung nakakaantala sa pagtugis sa mga korap? Itong mga kagaya po nila Leviste, mga sangkay, na pinagtatanggol pa po itong mga involved. Ako po ay naniniwala na ang mga nagsasalita ngayon ay magtatagumpay rin laban sa korupsyon katulad ng mga nauna sa atin at ang mga nananatiling tahimik ay maaalala bilang mga kasabwat sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Speaking, kasi sasabihin na naman nila wala daw korupsyon panahon ni PRRD. Okay. Tingnan natin. Oh. Eto Ano sinabi ni PRRD noon? Duterte says ghost projects rampant in DPWH. Nagsalita ka ba dito noon? Leviste? Ayan Ang DPWH, ang racket dyan, is yung ghost project. So walang delivery ghost project. Marami yan. Karamihan yan,
It's the regional director. Diba mga sangkay, noon pa po, problema na po ito. But my question is this, up to now, bakit walang pinakulong si Tatay Digong nung time na yon? Natakot ba si Tatay Digong na baka balikan siya kagaya ng ginagawa ngayon kay PBBM ni Lizaldico na binabaliktad ang ating presidente? Diba? Ito yung patunay mga sangkay na yung mga nagsasalita kay PBBM, na alam nyo na kung sino-sino yung mga yan ngayon, yung mga tuta ng kabila at mga tuta ng mga kurap. Bakit? Bakit to noon? Noon pa to, rampant, ibig sabihin, malala. 2020. Did you ever heard, mga sangkay, or maalala man lang, or na makita man lang noon, o nakita man lang noon, na may pinakulong na mga halimaw na kurap? Wala kinasuhan ng mga big-time congressman, senators na kurap? Wala. Si De Lima hindi korupsyon ang kaso niya. Patungkol yun sa pagiging drag queen niya, 'di ba? Wala pong kinasuhan dito mga sangkay. Ayan po. President Rodrigo Duterte said ghost projects are common inside the Public Works Department. Pero nakakita ba kayo ng pinuntahan ni PRRD ng mga ghost projects? Wala. So, only this time, mga sangkay, tulungan po natin ang presidente dahil siya lamang ang kaisa-isang presidente na pumalag sa mga korap na ito. Okay? At ngayon, itong mga nagsasalita kay PBBM, we all know, mga sangkay, kung nasaan silang panig. Panig po sila sa mga buhaya. Alright? Tinitwist po nila yung katotohanan. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.